may pinutol silang kahoy dun sa lugar ng lula ko. Tapos nung kagabihan na yun na doon na nagsimula na ulit yung yung mga harassment ko. Yung kahoy na yun, malaking pala yun, malaking bahay nila. Ako, hinahabol ako ng mga bata. Galit na galit yung mga bata kasi ba't daw pinutol yung kahoy. Si bahay daw nila yun. Takbo lang ako, ang problema, kahit anong takbo ko. Nandyan pa rin siya sa likuran ko. Tapos yun nga, may biglang lumapit na malaking lalaki. Maitim ba? Sobrang itim na. Tapos sabi siya, meron tayong i-interview ngayon. Ang ganda ng storya nila. Nandito na yung mga kapatid natin. Pakilala ka sis. Si Bugamay. Nakita ka na, monitor na. So, magandang gabi. Sister Nyampa at Brother Jonathan. Magpakilala kayo sa inyong sarili. Sa ating mga suking tigpaminaw. Okay. Mayong gabi kaninyong tanan. Ako si Nympha Liano. Magandang gabi sa lahat. Ako din pala si Jonathan Liano. Taga saan? From Batuan, Bohol. Batuan, Santa Bohol. Cruz, Batuan, Bohol. So, ngayon mga kapatid, nandito sila. Isara mo, no? Ngayon mga kapatid, nandito sila para i-share, ibahagi sa inyo yung karanasan nila na hindi karaniwan. Yes, No. Father. Kailan ba yun nagsimula? Bro, Jonathan? Bali, nasa mga elementary years po, Father. Sa mga, hindi ko lang matandaan kung nasa grade 3 or grade 4 ba ako nun. Dahil si Brother Jonathan, during deliverance, mawala siya sa kanyang sarili. Wala kang maalala, bro? Wala, Father. Malaman ko lang na nag-react na pala ako kasi basang-basa na yung... After na. After na, oh. Na ka-recover na yung... na balik na yung kanyang consciousness. Pero, pwede mo ba isalaysay yung... kailan yun nagsimula yung spiritual harassment ng mga demonyo sa buhay mo? Bro, Jonathan? Bali, nag-start yun, Father, sa mga, yung nga sabi ko kanina, mga nasa grade 3 or grade 4 ata ako noon. Yung mga yung tuwing mga break time nung sa yung mga naglalaro kami doon sa plaza. Yung may makita talaga ako na iba talaga sa amin. Yung hindi talaga yung open yung third eye mo. Oo. Na hanggang sa Ano ba yung makikita mo? yung parang bata lang din sila, Father, pero iba talaga yung itsura kaysa sa amin. Sa atin? Parang nakikipaglaro din sa amin. Yung kumari, nagtatakbo-takbo kami doon sa plaza. Andyan din sila. Sumasali din. Pero hindi sila nakikita sa mga kasamahan mo. Ikaw lang nakikita. Kulang talaga yung nakakapansin sa Ilan kanila. sila? Marami din, Father, kasi... Marami din sila. Marami. Lalo na doon sa may likod ng stage doon sa school. Kasi may malaking may malaking puno ng kay Mito. Kay Mito. Tapos doon sa may naman, doon sa may... Ano bang tawag dun sa HE ba yun? Oo. Sa school HE. Yun naman, yung nakikita ko naman doon, parang mag-asawa sila. Mag-asawa? Family. Yung family sila doon. Maka-communicate ka din sa kanila. Yung doon sa may bandang doon sa HE, yun, communicate ko sila. Nakausap mo talaga? Nakausap ko sila. Lalo na, yung isang beses nga, yung nasakal ako ng babae. Bakit? Ewan ko lang, galit na galit talaga siya sa akin kasi hindi ko lang makuha kung anong ba't galit siya sa akin. Sinakal niya ako. Kaso dalawa lang kami doon sa loob eh. Dalawa kami doon sa... Mga ilang taon ka nito? Nasa mga grade 5 siguro nun, Father. So grabe nasa yung... mga... third eye mo. 10. Open na open yung third eye mo. So mga grade 5 ka nun. Hanggang sa nasa high school na, hanggang sa nag-college, parang normal na rin sa akin na nakikita ko sila. Parang, kasi pag sinabi ko sa mga magulang ko, hindi naman sila naniniwala. Dahil hindi sila makakita, di ba? Ikaw lang. Sinasabihan lang niya, guni-guni mo lang yan. Kaya hindi na ako nag-open sa kanila kasi parang wala din naniniwala eh.
So, hindi sila makarelate dahil meron kang nakikita na hindi namin makikita sa mga katulad natin. Pero totoo talang nang-exist yung mga nakikita mo. Yeah. Sinabi ko nga din sa papa ko kasi ba't ayaw mo maniwala yung lolo mo naman manggagamot naman yun. Yung lulo mo ay manggagamot. Bali lulo sa tuhod natin bari. Lulo ng papa ko na yun. Yun Apo sa nakuha. tuhod. Parang apo na ako. So, manggagamot, ang daming magpagamot sa kanya. Kanang manawal. Manawal. Tawal. Hanggang sa nung nag-graduate na ako, doon naman yung nagsimula yung may nakikita na akong babae na palaging nandun na sa na palaging kahit nasa kwarto ako, nasa sala, yun palagi ko siya nakikita. Hanggang sa nag-asawa na, hanggang sa inasal na kami. Nag-asawa na ako, kahit dun sa barko, andun pa rin yun. Sumasama sa'yo. Kahit saan siya. Kahit saan. Kahit saan ka pupunta, susundan ka niya. May oras din kasi silang nagpapakita sa kwarto. 10 or 11 sa gabi. Sa madaling araw naman, 2 or 3. Sabi nila 2 to 3. Demonic hours yan eh. 12 to 3. Yan ang kanilang oras. Yun yung mga ganong oras, yun tinatawag kasi sa kabilang kwarto yung mama ko. Tumatawag ko siya kung na pwede punta ka dito muna sa kwarto kasi hindi ako makatulog. Tapos papasok yung mama ko, tapos doon ko sasabihin sa kanya yung anong nangyari. Tapos sabi na, dyan ka na naman, guni-guni mo na naman yan. So hindi sila makarelate dahil hindi naman sila makakita. Oo. Tapos yun kasi kasagsagan na rin yung kasi Father kasi yung may habak ba ano bang tawag sa Tagalog na? Lumapit ka din sa mga albularyo. Yung taga dito lang din Father. Ilan sila na albularyo na lapitan mo? Doon sa naman Father, doon sa Antipolo isa. Pwede ba ikwan yung Huwag lang pangalan. Isa na albularyo yung lapitan mo. Tapos dito naman, dito sa Bohol, dito marami. Ilan? Isa yung taga dito lang din. Pero after sa paglapit mo sa kanila, anong progress? Mas lalong naging kampante na ako kasi siyempre may habak na. May habak na, wala na to. Pero doon mas lalo patuloy yung na reopen. Na reopen yung Mas ning dako mas ning grabe pa. Grabe ang third eye. Ang third eye. Bakit nasabi mo na naging grabe? yun palagi na talaga ang Father. Yun pala mas marami na ako nakikita doon sa Yung nga naging kampante ako kasi kahit na may habak, may may pang-proteksyon na daw sabi niya. Tapos yun nga mas naging known din siya dun sa amin na halos isang buong barangay na nagpalagay na rin ng sa kanya ng habak. Tapos doon na nagsimula Father yun Halos naging dependent na kami sa kanya. Sa isang albularyo. Yes, Father. Kahit na anong sabihin niya, parang susundin bigay na lang ba, parang wala. Yun, parang Hindi na makahindi. Then na ka din Father yung time na yun. Grabe, parang halos every month mayroon talaga kaming may sakit. Pabalik-balik kayo sa ospital. Yung mga Hindi rin sa hospital Father, doon din sa Sa albularyo. naging dependent. Parang wala na sa hospital ba? Hindi na. Hindi na kayo pumunta sa ospital. Doon na kayo sa kwak doktor. Nag-wonder ka, bakit pabalik-balik? Halos every month. Hindi lagnatin. Talagang pabalik-balik yung sakit. Tapos, doon na Father, pinainiisip namin nila, ba't parang naging dependent na tayo sa kanya. Then halos, nagsimba naman kami Father, pero yun nga din yung na-observe ko sa behavior ni Jojo. Yung mga time na parang mas naging grabe na pala siya doon. Parang negative na siya. Ayaw na niyang magsimba. Tapos yung hatred din niya. Grabe. Tapos yung hindi ko na siya maintindihan.
yung behavior niya talaga, Father. Grabe yung yung change na nangyari sa kanya. Parang yung time na doon na nasabi ko sa sarili ko, ganito pala pag magminjo. O parang akong mga regrets, Father. Then pero yung time na lang na doon na yun, parang nag-wonder ko, bakit ganito yung na-feel ko? Parang ang daming problema. Mabigat. Yes, Father. Kahit Hindi na natural na problema. kahit doon sa negosyo namin sa Maynila. Grabe, Father, parang imposible yung mangyari sa ating sasakyan, na kahit wala naman problema sa sasakyan, biglang parang kuwan lang ba? Magiba. Magiba, Father. Oo. Halos kada tawag na lang mama sa Manila, meron na namang nangyari dito. Nagiba naman yung mga sasakyan. Oo, Father. Tapos yung mga tauhan din namin may din. Naharas na rin. Oo, Father. Tapos Parang connected lahat. share ko lang din yung concert way back na sa mga 2015 ata. 2015. Hindi, pa kami noon, hindi pa kami. Bago pa. Kasintahan pa. Kasi nagpagawa ako ng bahay noon. May pinutol silang kahoy dun sa lugar ng lula ko. Hindi naman siya ganun kalakihan. Kaso lang yung operator ng Chinso, nagtaka din siya kasi halos inikot na yung buong kuan. Ayaw pa rin matumba ng puno. Yun na, yung pagkasabi niya dun sa operator. Tapos nung kagabihan na yun na, doon na nagsimula na ulit yung mga harassment ko. Pagputol mo sa yun kahoy. Pala yung kahoy na yun, Puno, Father. malaking kuan pala yun, malaking bahay nila. Kaharian pala. Yung bahay pala nila yun. Tapos yun nga, nag-start ulit yung harassment doon na nung sa nakikita ko, hinahabol ako ng mga bata. Galit na galit yung mga bata kasi ba't daw pinutol yung kahoy? Si bahay daw nila yon. Nakita mo. Nakausap mo sila. Oo, yung mga bata. Takbo lang ako. Ang problema, kahit anong takbo ko, nandyan pa rin siya sa likuran ko. Tapos yun nga, may biglang lumapit na malaking lalaki, na maitim ba? Sobrang itim na. Tapos sabi siya, huwag kang matakot. Kasi siya na daw makikiusap sa kanila doon sa mga kuan. Yun nga, bumalik ako doon sa Antipolo. Doon ako lumapit doon sa manggagamot na yon. Doon sa Antipolo naman. Nagpatawas. Yun nga, yung parang sobrang sakit din kasi ng ulo ko noon nung kuan na nagsimula na siya ng mga ritual niya. Lumabas yung kuan dito, parang tinalian ng lubid din dito yung ulo ko, yung kuan talaga pa, diba? Yung may mark talaga, yung na parang kuan ba sa kuan na sa Tagalog. Yung lubong bitaw. Yung marang lubong sa kuan, diba? Kanang wala ito tuyo gagbangan ani ang kuan. Yung nga sabi niya may pinutol daw akong kahoy na kuan, yun nga. Sabi ko, yun nga yung kahoy na yun. Napakita sila sa iyo. Nakausap po talaga sila. Kasi, tapos yun nga yung kuha na pader, mas lalo pa yung nagpunta na ako dito sa iyo, yung parang anong date ba? February 3. February 3. First time. Anong taon 'yan? Last year, 2023. Doon na talaga pinakita nila talaga sa akin kung ano yung lugar na yon. Yung lugar na yon ay saan yon? Doon sa lula ko yung sa lola yung sa Batuan sa mismo. Batuan. Na yun pala yung lugar na yon, may yung pag sa normal ka lang talaga na kuan, makita mo lang pispan. Pispan lang siya, pispan. Pero pag yung nakikita ko doon, kuan yun, malaking swimming pool. Sa kuan yun, mga kingdom nila ba? Parang mag-garden nila yun. Tapos yun sa likuran naman nung kuan yun nung may malaking hagdanan na pa ganun ba? Na papunta doon sa pataas. Tapos doon may lumapit sa akin na babae, ang gandang babae. Tapos sabi na, sama ka sa akin, punta tayo doon sa loob.
Tapos sabi ko, ayoko. Tapos biglang nagbago ulit yung mukha na naging kamukha na yung mama ko. Tapos sabi na, sama ka doon, pasok ka doon sa loob. Tapos ayaw ko man talaga. Yun naman, nagbago na ulit. Unti-unti nagbago yung mukha na. Parang pumangit na ba na sobrang galit na. Tapos sabi na, ba't ayaw mong pumasok? Kala mo ba kaya mo kami dito? Hindi nyo kami kaya dito kasi nasa 1.3 million ata sila na Nakatira doon. Nakatira doon. Madami pa sa... Kasi alam na nila na pupunta ka doon, Father. Bakit? Di ba Nag-exercise ka sa di lugar ba nila. nag-exercise ka doon sa lugar doon sa yes, lugar ko. yes. Alam na nila na kaya doon siguro na sinabi na kala mo kaya nyo kami. Hindi nyo kami kaya kasi ganun daw sila. Ang grabe. 1.3 nasa 1.3 million. Sila. Kasi ang laki talaga ng laki ng lugar nila eh. Nakita mo. Yung talaga yung buong parang buong compound ng sa kaharian nila. Tapos yun naman kinabukasan ulit. Pero doon na naman yun sa bahay na namin. Nakahiga ako doon sa pero hindi ako tulog kasi nag-uusap lang kami. Nagpa-music sa nang yung mga Instrumental hindi pa instrumental yun, yung mga Christian song pa, praise and worship pa. Tapos biglang natapos yung praise and worship, yung instrumental na yung piano lang. Yun naman, yung nakita ko na naman doon, sinama na talaga sa loob na ng kaharian na nila. Tapos doon sa yung narinig ko na instrumental, may nakita din ako na may nagtumutugtog din na yung parang mga tao din sila tingnan. Ang gaganda ng mga suot. Ang ganda ng mga suot nila. And then, patuloy. Tapos yung pumunta na kami doon sa dining area nila. Ang dami yan. Yung mesa na gabing haba. So, nadala ka nila? Nakapasok ka doon? Nakapasok na ako sa loob. Yung sabi na, halika. Nakatuksido daw sila. Nakatuksido sa mga Nakatuksido, nakagawn. Ganda na, nakagawn. Lahat. Ikaw lang mag-isa, nakapasok. Ako lang. Di ba hindi ka pumasok? Doon sa unang gusto nilang papasokin. Tapos yung kinabukasan ulit, yun nga, pinakita naman nila ulit, nandun ako sa loob na. Sa second time na alok nila, sumama na nag-say ako. yes ka na. Nag-say yes na. And then, anong nangyari sa loob? Tapos, doon nga, pumasok na ako dun sa loob, sa kaharian nila, dun sa mismong, sinalubong ako ng maraming mga tao. Yung welcome ka lang. Welcome. Tapos sabi na, dito tayo. Kasi nasa dining area na, kakain ka na, upo ka na. Umupo na ako. Yun nga lang, hindi na ako nakatuloy sa pagkain kasi lumapit na siya. Yung bumalik lahat yung normal na nakikita kung ano yung nasa loob ng bahay namin. Dahil ginising ka niya. Natutulog ka nun. Parang panaginip. Parang hindi, parang ganun din siguro kasi mga 10 AM yun. Nakasandal lang ako dun sa upuan. Kasi nung time na yun, Father, yun yung time na grabe yung harassment niya. Halos every hour, siya mag-react. Anong yung reaction niya? Every hour? Every hour. Noong una, Father, parang lalo na pag may taong nakapaligid sa kanya, Father, na for example, hindi kasal. Yung mga taong hindi nakakumpisal. Yung maditik niya yung kasalanan. Or parang may magbigat na kasalanan to. Then mag-react talaga siya, Father. Mas grabe siya, lalo mo na pag may na taong sabi natin na grabe yung may sala talaga na hindi pa na-confess. Kaya nung time na yon, ginawa namin, in-explain namin sa mga kamag-anak lahat kung anong anong dapat gawin. Kaya yung time na talaga, yung time na yun, Father, halos kaming lahat na nag-confess. Halos kaming lahat na kasi hindi kasi pwedeng makahawak kay Jojo, hindi kasi pwede maka-visit kay Jojo pag hindi ka parang nasa state of grace. Parang ganun, Father. Parang bawal kang pumunta kasi pag pupunta ka sa kanya, kay Jojo, parang mas lalakas siya. Parang mas lalakas siya. Parang ma-empower siya. ma-charge. Ma-recharge. Kaya ang ginawa namin, Father, tas din sa naminaw sa mga advice ba, na yun daw ang dapat gawin din kami sa ni Father Jupert doon sa Batuan
na lumapit talaga kami sa sa pare. Tapos din advice mula sa office na ito dapat gawin. Ginawa talaga namin lahat, Father, sa aming makakaya na masunod namin yung anong dapat gawin. Tapos yung rule of life, yung sinunod namin. Tapos awa ng Diyos, parang unti-unti naging okay siya. Then yung mga tao sa aming lugar, parang at first alangan sila, imposible, parang ganun. Pero kasi nakita naman, kasi pag nag-aatakihin si Jojo, grabe, halos marinig buong barangay. Nasisigaw siya. Grabe yung sigaw. Grabe yung sigaw. Tapos parang, yung nangyari Wild kasi, na wild din. Grabe. Hindi siya, diba, doon sa office, parang nasira nga lang yung mga Gamit. upuan doon. Yung sa experience ko din, Father, na of course ako yung immediate na wife niya. Grabe din yung parang nangyari din sa kanya. Sa aming dalawa, especially as kanang couple, grabe talaga. Pero hindi mo akalain na mangyari pala ito. Akala ko sa drama lang. Pero parang asa nangyari kay Jojo, parang na-strengthen yung marriage life namin. Kasi kailangan ko siyang, dapat ako mag-hold on. Pag hindi siya maka-fight, dapat ako yung mag-fight. Then, kasi kawawa din siya pag baliwalain ko lang. So, kaya, maraming sakripisyo na ginawa para lang ma-attain, para lang magiging okay ang lahat. Then, nasisiyahan din kami ni Jojo. Then, sa nangyari, parang, Father, parang blessing in disguise. In disguise. Kasi yung mga sa family ni Jojo, merong gap, yung iba sa relationship. Parang dahil sa nangyari, naging buo ulit, naging okay ulit yung relasyon. Tapos yung mga tao, hindi lang parang ang aming pamilya ang na-empower. Malaking pasalamat namin dahil halos ang buong Santa Cruz at meron ding ibang lugar sa Batuan na talagang parang na-motivate, parang na-inspire, parang na-empower talaga kasi nagpapasalamat talaga kami ng grabe sa ministry dahil talagang binisita nila ang barangay Santa Cruz. Then, yung time na yun, bumisita ka din, Father, nag-sports and evangelization tayo. Then, ang daming na-empower, ang daming na-inspire. Parang, grabe, naging eye-opener ang lahat. Parang naging blessing na din, Father. Hindi ko na lang tiningnan kung yung mga negative na nangyari. Pero, para sa akin, parang may purpose talaga ang lahat, Father. Totoo yan. And then, si Brother Jonathan during deliverance, mawala talaga siya. Yes. Dahil yung babaeng magpakita sa kanya, anong mangyari kung magpakita siya sa kwarto mo? Walang, Father, minsan nakatayo lang, sa harapan ko. Tapos, Ano siyang ginagawa? wala naman, minsan naman dito, nasa tabihan ko, pero nakaupo lang siya sa kama. Yun lang din yung pero minsan talaga yung magugulat na lang ako, yung nakatabi na sa higaan ko, yun talaga, parang mapatawag talaga ako sa mama ko doon sa kabilang kwarto, napunta ka muna dito. Pero ano yung itsura niya? Maganda, mahaba yung buhok, puti lahat yung suot niya. Yung mukha niya maliwalas talaga. Ang suot maganda. niya? Yung puti lang na, diretso lang, Father. Parang, simple lang. Simple lang, puti lang ba na yung parang gown lang na So, puti. ilang buwan yon na sumasama siya? Matagal yung, Father. Simula hanggang nung sumakay na ako, nandun na siya eh. Nasa barko. Kahit nasa sumama barko pa sa barko. Makikita ko talaga yun sa kuwan. At then, February 3 kayo? 2023. 2023. Bumibisita sa office. Nakasama yung pinsan mo. At during catechism, anong naramdaman mo? Father, yung May catechism tayo eh. Catechism pa lang, yung iba na talaga yung pakiramdam ko, parang mabigat na yung ko. Mas lalo na nung kahit wala ka pa rin yung alam ko na mag-12 na.
Mm. Na kahit hindi ko pa nakita na nandyan ka na sa baba, alam ko na nandyan ka na. Alam Mag-iba mo na na. pakiramdam ko. Kasi pag yung mga minister lang nandun, nakakausap ko, parang wala lang. Pero pag kahit mga 12 na, pag mag-12 na, parang mag-iba na yung pakiramdam ko. Tapos pag talagang, pag nandyan ka na sa baba, alam ko na kasi sakit na ng ulo ko, nanginginig na ako ba. Nanginginig ka na. Iba na talaga yung parang pinipisil-pisil ko na yung dito kasi parang wala na akong maramdaman eh. Nagnam na. Wala nang maramdaman yung kuwan ko pagkuan. Pero pag nandyan ka, yun talaga. Mas lalo na pag ito naman si Emil, pag nakita ko to si Emil. Si Dahil Brad Emil. nag-react to si Brother Emil eh. And then, absorbent yung kanyang demonyo na nasa katawan ni Brother Jonathan. And then, alam niyo mga kapatid, during exorcism and deliverance, si Brother Jonathan ay, conscious ka ba bro? Nung una conscious, pero during prayer, wala na akong makuan pa. ang lakas niya, no? Dapat maraming mga tao na hahawak sa kanya o natatalian ka ba namin? Hindi ko lang kung kuan. Yung sabi niya, tinalian daw. Dahil mawala na siya. Mawala na siya. Ang lakas. Mga gamit namin doon. Ang iba ay nasisira dahil sa lakas niya. Mawawala siya. He's walking possessed. Mawawala talaga siya sa kanyang sarili. Binigyan natin siya ng series of deliverance and exorcism. Pero completely liberated na po siya ngayon. 4 months din yun. 4 months. 4 to 5 months. 4 to 5 months, no? At halos every week nandun sila sa office. At kumbati pa rin, no? Yung first day talaga, Father, hindi ko talaga makalimutan yung cross dito. May cross. Iwan ko lang kung napaso ata yun sa cross. Kasi nagkuhan talaga, ilang araw din bago natanggal. Yung cross. Nangitim dito. Nangitim. Parang napasok ka sa cross. Yung kuhan. Parang may diniin ata na cross dito. Tagal na kuhan din talaga siya. Nag-shape talaga yung cross. Dito sa... Napasok ka sa cross na nilagay sa kamay mo. Mainit lang. Yung tubig, holy and exorcised water, anong... Yung sa kuhan, yung sa... Alam mo pa ba? O hindi mo na alam? No. Dahil mag-react na siya during pag-sprinkle ng holy and exorcised water. Mawala na talaga. Before, makausap mo ng... makausap mo talaga siya na normal. Pero during deliverance, paggamit natin mga sacramentals, totoo na mawala siya sa kanyang sarili. Sisigaw, ang lakas ng pagsigaw. Naalala mo ba sis, yung anong mga sinasabi niya? Yes, yung mga bad words. Mga bad words. May mga time na grabe na siya yung parang grabe siya, galit na galit. Pag hindi na niya makaya yung power, yung sa prayer, parang magmamakaawa. Mga demonyo. Oo, yung demonyo, magmamakaawa na. Tapos, parang takot talaga yung demonyo sa prayer. At sa mga, ang prayer natin ng deliverance, sacramentals po yan. At yung oil, sacramentals po yan. During, siya ba yung lumutang? Hindi, yung isa, no, taga-Albor. Hindi pala, magkatulad sila na may incubus din siya. Dahil yung babae na magpakita sa kanya ay succubus pala yun, hindi incubus. Meron na silang relasyon, no. Just imagine, parang may nangyari. may nangyari na sa kanila. Pero unconscious daw siya. So, dahil yung mga katulad na espiritu na ito na hindi natin, dahil yung kanyang ninuno ay albularyo. At ang mag-suffer nito, apo na siya eh. No? Apo sa tuhod. No? Just imagine totoo talaga ang salita ng Diyos. Kapag meron tayong mga Diyos-Diyusan, mga albularyo, hindi natin alam eh. Divination yan eh. Ito bang suffer nito, first, second, third, and fourth generation. Hindi natin, bakit ba na-open yung third eye ni Brother Jonathan?
Dahil yan sa occult involvement. At marami na din silang nilapitan na mga albularyo. Every albularyo, mga kapatid, divination po yan. Anong sabi ng simbahan? All forms of divination are to be rejected. It is a recourse to Satan or demons. CCC 21:16 po yan. At just imagine 4 to 5 months. Para walang tigil yung reaction ni Brother Jonathan, at pumupunta pa ako sa bahay nila, doon din nag-react din. Parang walang walang katapusan itong pag-react niya. Pero sa awa ng Diyos, mga kapatid, with their 90% cooperation, dahil 90% galing sa kanila yung liberation at yung healing, yung mga karamdaman ninyo, bumalik ba ngayon? So far, Father, wala na. Kasi hindi na talaga. Every week? Month. Every month? Parang talagang pabalik-balik, Father. Oppression yun eh. Yes, Father. Parang as in totally na mula nun sa nangyari ni Jojo, parang na siya ko. No, Judy, there's something really wrong. Nana ba? So, ngayon, Father, okay. In the way, si Sister Nympha is a teacher. Yes, Father. No? Saang eskwelahan ka nagtuturo? Sa Cantigdas Elementary School. Ano lang, katabi na. Next, doon na lang. Next barangay sa Santa Cruz. At si Brother Jonathan ay isang seaman. Just imagine yung babaeng ito, nung pakita sa kanyang kwarto, ay sumasama sa kanyang sa kanyang Kahit barko. Saan, sumama sa... Kahit saan. Dahil yun po ay spirit of succubus po yun. During exorcism ko, sinasabi ko ay in the name of Jesus, spirit of succubus, sisigaw si brother, mapapasok siya sa cross, sisigaw, hindi normal na sigaw. Grabe talaga. Katulad kanina, ay 4 yung ini-exercise ko. Grabing sigaw. At dito na nag-share sila. Just imagine na close na po yung third eye niya. Hindi mo na, di ba may lugar na kaharian nila. At doon dinala ka nila sa lugar. At yung lugar na yun, sa baryo ninyo. At yung maraming mga tubig, swimming pool pala yun sa kanila. Ngayon bro, kapag pumunta ka doon, makikita mo pa ba? Dahil nagsimula lang ito, grabe sa pagputol nila ng kahoy. At yung kahoy pala infested. So, dumudubli yung lakas nila. At dumapit pa sila sa mga albularyo. At marami ng karamdaman sa kanilang katawan. At kumusta na yung karamdaman ninyo so far? Yes, Father. So, pinagaling sila sa mga sacraments. At pati na sa sacramentals. Yes, Father. At alam nyo, nung grabe ito si Brother Jonathan. Wild, katulad din ni Brother Emil, no? At ang naunang na-liberate si Brother Emil, Yes. no? Dahil mga 2 months lang siguro si Brother Emil. Ito is 4 to 5 months siya bago na-liberate. At lahat ng mga oppression ng demonyo, mga karamdaman na hindi ma-explain naturally. Dahil kung mga karamdaman natin ay hindi ma-explain naturally, it is a demonic oppression. At kung hindi mo ma-explain yung mga negatibong na nasa isip natin, it is beyond natural. Kailangan tayo ng psychologist, psychiatrist, pero it is kung beyond natural na, it is a demonic obsession. At kanina, sinabi ni Sister Nympha na bago yung ugali niya. Puno ng puot, puno ng galit. Kumusta siya ngayon? So far, very good na. Hindi nakatulad ng dati. Dahil grabe na yung devotion nila, yung prayer nila, ang pagkakaisa sa buong pamilya, yung buong pamilya ay nag-renounce na, receiving the sacrament of Jesus, and then doing using the sacramentals. Parang naging daily na namin na ginawa yung deliverance na Father. Kasi din naging infested din yung room namin, Father. Totoo. Tapos yung mga
yung may painting natin pinagawa, no? Pati din yung tinitirahan namin dun sa Antipolo, isa din yung infested. Infested din. So, ayun, kumusta na? Okay na, Father. Parang, noon kasi parang, sabi ni Bro Sherwin, may mild opening daw po. Tapos, parang ngayon, okay na. Okay na So, hindi siya. nyo na ma-feel. Yung infested, mga kapatid, by the way, may mga espiritong gala. Hindi naman yung espiritu ng mga anghel, espiritu ng mga tao. Basta, wala namang espiritong gala. So, yung mga demonyo, magpa-disguise na espiritu. Magpa-disguise na Mama Mary, Angel Gabriel, ganon. At maging infested ang lugar natin. Bakit? May mga padugo na nangyari before itatag ang ating mga establishment. Pati sasakyan, Father. Sasakyan, padugo din. At yan ang rason na maging infested yung mga lugar natin. Kanang, dito, Father, kanang mag-birthday. Ang birthday, Always. padugo din. Anong kuan, Father, anong month yung nagkuhan kami sa Dawis? March 19 ata. March 19. Kasi may tinitiran kami doon sa kuan. Tapos hindi ko rin naman ma-deliverance yung bahay kasi hindi sa amin. Kaya nag-deliverance na ako doon sa kuan bago kami matulog. Nung pa-start pa lang ako, kumuha ako ng prayer book, yung deliverance book, saka yung Holy Song. Wala na akong marinig. Ang nangyari nito, yung kapatid niya nasa sala, nakikita kong tumatawa, pero yung pandinig ko talaga, wala na akong gano'n na lang. Tapos, ang bigat na ng katawan ko. Parang ito yung pakiramdam ko dati Yung, tapos, yun, continue lang ako nag-sprinkle ako ng holy salt saka holy water. Tapos, basa lang ako dun sa prayer book. Siguro mga kalahati na ako ng prayer. Yun, biglang nawala. Yun, okay na. Yung, at pagkuhan ko talagang infested talaga itong lugar na to. Kailangan to kaso lang, hindi ko rin naman ma-deliverance kasi hindi rin sa amin. Pero yung lugar ninyo, okay na. Okay. At ngayon mga kapatid, during deliverance natin ng exorcism, wala na talagang reaction si Brother Jonathan. Assist na siya. Minsan ay mag-assist na siya sa prayer. Dahil itong dalawang ito, very dedicated na kung wala silang lakad, importanteng lakad, nandito kasama natin sa office. At yan ang magandang balita ko sa inyo. Completely liberated na at completely healed na po sa lahat ng karamdaman. Ang buong pamilya po, hindi lang si Brother Jonathan. So, ang ganda, no? Kung sinishare lang nila ito para ma-inspire tayo, ang mga pari din mag-bless ng mga sacramentals. All priests can bless the sacramentals using the ritual of the church. Yung intention ng simbahan ang mag-prevail, ang manaig. Yan po mga kapatid, matagal na nakalinya si Brother Jonathan mag-share, pero ngayon lang na bigyan ng pagkakataon. Maraming salamat. And then, nandito, pumupunta din sila sa office ngayon, nag-serve, dahil pasalamat nila sa Diyos. Grabe yung tuwa nila, dahil na-close talaga na yung third eye niya. Pero hindi basta-basta, umabot pa tayo ng 4 to 5 months. Dahil sa kanyang so buong barangay ay nakatikais. So minsan ay gagamitin talaga ng Diyos ang demonyo to glorify more His name. At sa pagpunta at pagpaparito niya dito sa mundong ito, lagi naman siyang nag-deliverance. Lagi naman siya nag-exercise. So ito po ay pinatuloy natin ang sinimulan na misyon ni Kristo. At sila po yung living witness how powerful the sacraments of Jesus. How powerful the sacramentals of the church. Amen? Meron ka pa bang idadagdag, Brother Jonathan? Ako lang din po, Father, na parang papasalamat na lang nila ako kasi may mga natutulungan ako. Katulad ngayon na parang medyo busy na, tapos biglang may tatawag sa akin na pwede bang tulungan mo kami na makapunta sa'yo. Kaya pwede nga punta dito sa office. Because, sige, walang problema yan. At least,
alam ko rin yung pakiramdam ng kung ano yung tulad ngayon, may taga sa amin din na nagpasama kasi yun nga, open daw yung third eye niya, tapos hindi daw siya makatulog dun sa kwarto niya na may babae, di daw siya nakikita. Katulad mo din. Karelate ka na. Nakarelate na rin ako. Kaya sabi ko, sige, uwi ako bukas, punta tayo kay Father. Kanina, kumusta siya? Okay naman, Father. Hindi siya nag-react. Hindi naman siya nag-react na kuwan. So, Kasi, ang sabi ng mama niya, pag nagkuhan daw siya, may makita daw siya, umiiyak na lang daw siya dun sa sulok eh. Kinausap ko siya kahapon. Ito. So, nakikinig siya kanina. Dahil yung ating katikism mga kapatid ay hindi nakafocus lang sa amin. Empowerment po sa buong pamilya. Hindi naman lahat mag-react kung may third eye ka. But kung 24/7 yung third eye mo, nangailangan ka talaga ng prayer ng simbahan mga kapatid. At ito po, 24/7 yung third eye mo. Grabe yung reaction. Dahil spirit of incubus na po yan. Yung mga spiritong ito ay nag-establish na ng soul ties na naging spirit of succubus kung babae, kung lalaki ay incubus. At sa awa ng Diyos, marami pa tayong pasyente na hindi pa na-liberate. Pero ang pinaka-importante dito ay hindi po yung liberation. Ang pinaka-importante dito hindi po yung healing. The most and primary importance is conversion. Tumaba ka na ngayon. Tumaba ka na ngayon. Grabe yung time. Ito yung na-obserbahan ko sa'yo. Tumaba ka na. Baka buntis ka na ngayon. So, ilang taon na kayo na, wala pa silang anak mga kapatid? Bale, ngayong buwan, mag-ano kami, 6 years. Anniversary ninyo ngayong buwan. Sa 20. Ika 6 years na nila. Last year, Father, kami, ikaw yung Sa 5th year anniversary namin, di ba? renewal of vow namin dun sa kuwan. Sa marriage enrichment? Hindi pa. Hindi Noong pa. nakarang taon. No. Ay, pangalawa na yung... Pangalawa na yun dun sa kuwan. Pangalawa na dun sa marriage enrichment. Pangalawa na yun. Barangay ba yun yung sinama mo kami dun sa... Ay, see. No, kalimut ako. Hindi sa lantang. Ang dapit ranin. Nung malapit lang dyan sa kuwan. Ano bang barangay? Basta may nagmisa ko at pumupunta kayo doon. So, yan mga kapatid, ang ganda ng storya nila. At ngayon, kumusta na yung negosyo ninyo? May mga challenges lang din po. Hindi naman din siguro talaga yan mawala yung mga ganun. Totoo. At least, pray lang na Patuloy lang na patuloy lang magdasal. sa pray kasi hindi naman natin hawak yung kuwan kasi kung antayin natin yung kung anong ibigay sa atin ng Panginoon kuwan. Totoo. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na gusto kong maging ganito ngayon. Yayaman ako na ganito. Hindi. Basta pray lang. Tapos ito na lang advice ko na lang din sa mga katulad ko na na wag kayong sumuko sa kasi pagsubok lang to na kailangan natin magpakatatag. Tapos wag kalimutan mag-pray. Tapos yung iba kasi parang ano ba tawag dan? I-blame. I-blame pa nila yung kuan. Dapat mas magandang gawin natin more on prayer tayo na kuan. Hindi yung maging mainit pa yung ulo natin na sisi natin sa iba na bakit nangyari sa atin ito. Dapat pa nga ang gawin, magpasalamat tayo kasi nangyari to, may purpose. Tapos hindi naman ito ibibigay ng Panginoon sa atin kung hindi natin kaya. Totoo. So, grabe yung realization. Pwede na maging deacon. So, maraming salamat sa inyong dalawa at naibahagi ninyo yung karanasan, yung journey nyo, yung spiritual harassment ng demonyo sa kanilang buhay. Parang walang katapusan pero natatapos din. At
ang importante yung conversion sa hindi lang kay Brother Jonathan kundi sa buong pamilya, at marami ding mga pamilya na witness, nakakita kay Brother Jonathan kung ano talaga yung struggle nila. Saka doon ko yung nakita, Father, na mahal pala talaga ako ng mga kapamilya ko. Yes. Dumuble yung pagmamahal sa bawat isa. And then, naging instrumento din yung karanasan mo na Satan is real. Yes. Dahil ang dogma ng demonyo ay walang demonyo. At yung katawan mo ay ginamit talaga ng Diyos. Akala ng demonyo ay he is already defeated, by the way. Naalala ko, grabe talaga. No? Pati ako mababasa ako eh. So, mga huli nag-suicide soter dahil ang liksi, ang lakas. Kanina nga ay sinuntok ako sa isang pasyente. Sinuntok ako dahil nawala na siya sa kanyang sarili. Darwin! Ganun din ang mangyari ni Brother Jonathan. Hindi niya alam yon. Hindi naman si Jonathan yon. Ang lakas magsipang, lakas manuntok. Nawala siya sa kanyang sarili. Pero ngayon, mga kapatid, nag-share sila that Jesus is Emmanuel. God is with us. Hindi tayo mawala ng pag-asa. Completely liberated, not partially liberated po, si Brother Jonathan. At nag-attest silang dalawa para patunayan na meron talaga tayong tunay na kaaway. At ang tunay natin na kaaway, hindi yung katabi natin, hindi yung kapitbahay natin, hindi yung mga marites sa buhay natin, kundi yung demonyo talaga, yung kaaway natin. Hindi tao. Ulitin ko, hindi tao po, kundi demonyo po. Mababasa yan sa Efeso chapter 6 verse 12. So maraming salamat, Brother Jonathan. Nawala yung video daw. At Sister Nempa. At may i-greet ba kayo sa mga Sige, go. may Hello. i-greet ba kayo sa mga kapitbahay ninyo? Hello sa tanang taga Santa Cruz, og ni Mama Nina, og ni Papa Eli nga nasa Antipolo. Belated happy birthday. Papa Belated Eli. happy birthday. Tatay Eli. Ikaw, Bro Jonathan, may i-greet ka ba? Pa, belated happy birthday na po ni Papa. Okay. Kuha mo pag birthday niya 18, ibalik sa dito 17. Para yung makaselebrate sa yang kuan. Naot nga okay ra mo diha. Nandun sila sa Manila ngayon. Sa Antipolo. Sa mga pamilya na ho. Salamat kayo katanan. So, maraming salamat, Brother Jonathan and Sister Salamat Nifa. po din mo din, Father. Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ministry. Sa buong ministry na nag-process sa kanila. Hindi talaga basta-basta itong ministry ito dahil it is a spiritual warfare talaga. It is a spiritual warfare talaga. And then, minsan ay 2 oras, 1 oras, isa lang pasyente. Ngayon, 4 yung pasyente natin na exercise. So, sa awa ng Diyos, malakas pa rin yung katawan natin. Yan lang ang hinihiningi natin sa Diyos, na lalakas yung ating katawan, kalusugan, para patuloy pa tayong magsiwalat sa mga katotohanan na na-experience ni Kristo at na-experience din natin ngayon. At salamat, Sister Nympha at Brother Jonathan. At sa mga maraming nanood sa atin ngayon, 300. At magpasalamat din ako kay Sister Sheila Brito, nagpadala sa atin ng 300 stars. At si Sister Gladys, 300 stars. Pangalawa. At si Sister Liz Goko Tano Lee, nagpadala sa atin ng 200 stars, 210. Si Sister Gina Fe Daguhoy Piater. Happy Sunday, Father Darwin. Gitganog sa tanang katawhan sa Diyos. Nagpadala sa atin ng 170 stars. Si Nanay Ami na Elga. Nagpadala sa atin ng 160 stars. Si Maria Canopio, nagpadala sa atin ng 100 stars. Ang daming nagpadala. Salamat po.
At si Jerome Casulari, salamat Father sa pagtulong mo sa lahat ng tao para makabalik sa tamang daan patungo kay Kristo. All glory to God. Glory to the Father, to the Son. Kapatid. Watching from Ormoc City, nagpadala sa atin ng 100 stars. At si Tal Maputol, 50 stars. 60 stars. Si Mars Rimando, nagpadala sa atin ng 50 stars. At si Christina Lapot, nagpadala din sa atin ng 50 stars. Si Atit Bacarun, nagpadala sa atin ng 45 stars. Rebecca Alsunado, nagpadala ng 35 stars. At si kapatid na Bernarda Ibar Sabal, nagpadala ng 20 stars. At si Sister Imper Rabasano, lagi itong nagpadala ng 10 stars. Salamat, Sister. At si Pinay sa Belgium, nagpadala sa atin ng 10 stars. Maraming salamat sa inyo at pagbasa lang ako ng ilang komento. Si Jiri Duyag, paano ba mag-deliverance Father? So, kung bibisita ka sa office, tuturuan namin kayo. At si Alejandra Briones, happy Sunday Father and team. God bless. Kalma lang sa itong maraming mga nag-comment natin mga negative. Okay lang. Sabi ng ating kapatid dito, sabi niya, kalma lang ang Satanas Darwin Newber Itiano at mga naisumpa na walang kwentong Katolikoy. Galatia, no. Subalit, yan. So, hindi siya maniwala sa atin. Pero, okay lang. Hindi naman yung paniwala mo ay maging makapatuo sa aming sinasabi. Naging totoo po ito dahil yan po ang ginawa ni Kristo. Nag-exercise si Kristo at sabi niya, gawin nyo yung ginagawa ko. Preach the gospel, heal the sick, and then cast out the evil spirits. Litra po yan. Minsan ay nalilito ako sa mga mahal natin na kapatid. Kung nandyan sa Biblia yung practices natin, litra po litra, hindi din sila natatanggap. Katulad ng the church is the pillar, the foundation of truth, litra po yan sa Biblia. Pero hindi nila tinatanggap. So, okay lang. Sila yung magkapagbigay kahulugan, meaning sa ating evangelization. Kung lahat lang nag-say yes, walang challenge. Dahil sa challenges, at this coming June, may dialogue po tayo at ibibigay natin yung kumalapit na po. At yan po ang rason ko na haharapin natin sila with a humble heart para malinawan naman yung mga Katoliko na nalilito na sa ating pananampalataya. Maging matatag sila at dumami na yung naging matibay yung kanilang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Yan lang ang isiwalat natin at ang katotohanan na ating sinishare dito sa social media, mga kapatid. By the way, may misa pa ako ngayon. Misa sa patay. At maraming salamat sa inyo. Fighty Maria, the taxi of thee with a humble heart po. God bless. God bless ating lahat. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.